May na-realize ako, madami-daming mga Pinoy ang natural-born magicians. Bakit? Kasi once nakatanggap ng sahod, parang magic, biglang naglalaho. Tapos sasabihin, nasaan na yung pera ko? Hindi nila alam kung bakit naglalaho yung pinaghirapan nilang pera. Para silang wizard without a wand. Wala silang control dun sa biglang paglaho nung kanilang perang pinaghirapan. Para hindi ma-magic ang sahod mo, kailangan mong matuto kung paano ang tamang pagbabudget nito. Mahirap ba talagang gawin yan? Hindi po. Ito lang ang kailangan mong sundin. Mas madali at talagang magkaroon ka ng focus doon sa pag-achieve ng iyong mga life goals and dreams kapag hindi ka busy at stress doon sa mga bayarin mo or sa mga overwhelming debts. Kaya nga, you need to control your finances or else your expenses, yung pera or yung mga bayarin ang talaga namang magkocontrol sa'yo. Ang una mong gawin, you have to compare your income and expenses. Ibig sabihin, kailangan mong i-record lahat ng income mo, 'di ba? Meron kang sahod, meron kang kinikita sa mga racket mo, meron kang kinikita doon sa mga binibenta mo online, meron kang kinikita sa pagva-vlog mo, whatever sources of your income, kailangan mo yung i-record, 'di ba? Madaming pumapasok sa bank account mo, kailangan mong malaman saan galing yung mga income na 'yon. And of course, kapag na-i-record mo na 'yan, ang next na gagawin mo, i-record mo naman ngayon yung mga expenses. Siyempre, 'di ba? Meron tayong kinikita kasi meron tayong pinagkagagastusan. You have to make sure na alam mo din kung saan napupunta yung lahat ng iyong kinikita. Baka kasi at the end of the day, mas madami pala yung expenses kesa sa kinikita mo. Kapag ang income mo mas malaki kesa sa expenses, aba, it's a good sign na kung saan ikaw yung may control sa pera mo. Pero kung mas malaki, 'di ba? Nagre-record ka na ng iyong mga gastusin at talagang nakita mo, kaya pala walang ipon kasi mas madami kang gastos kaysa sa income. Nako, kailangan mo talagang hilutin at gamutin at baguhin na yung pag-manage noong pera mo. Meron nga akong nabasa na mas kinikilig na ngayon ang mga tao kapag nakakita na at naka-receive ng notification na salary is credited kesa sa makakita ng salitang I love you. Now, kapag naka-receive ka na ng sahod, you have to make sure na gawin mo na yung concept ng tamang pag-manage at pag-budget ng iyong pera. Ano ito? Yung tinatawag nating pay yourself first. Ito talaga yung master trick in budgeting. You cannot budget your money if you don't pay yourself first. Anong ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay meron ng sahod, ang gagawin mo, meron ka talaga dapat na i-allocate agad para sa iyong ipon. Now, sa iyong pag-iipon, you have to break it down into different accounts. Una, syempre, maglalagay ka ng iyong ipon doon sa tinatawag nating investment account. So, ibig sabihin, meron kang nilalagay na pera sa mga financial instruments na kung saan yung pera na ilalagay mo doon ay kikita din ng pera. Ibig sabihin, mag-earn siya ng interest, magko-compound or mag-grow ang iyong pera. So, maaari po yung ilagay natin sa mga tinatawag na paper asset investment, katulad ng UITF, di ba? Mutual funds, stock market, Kaiser Saving Program, MB Life Most 18, at kung ano-ano pa. Merong Pag-ibig MP2, SSS Flexi Fund, at kung ano-ano pang mga investment instruments. So, ibig sabihin, meron kang isi-set aside na ipon para yung ipon ay lumalago. Yun po yung tinatawag nating investment account. Nagtanim ka ng pera para balang araw, aani ka din ng pera. At pangalawa, yung ipon mo, yung binabudget mong ipon, meron kang nilalagay naman para ikaw ay sisigaw na ng debt-free, utang-free ka na. So talaga namang kailangan kapag nais natin talagang umalwan sa buhay or umasenso sa buhay, kailangan nating maging debt-free. Kasi yung utang, talagang yan yung nagpapabagal para ma-achieve natin yung mga ninanais natin sa buhay. Hindi po magkakaroon ng financial freedom ang isang tao
kung lubog naman ito sa utang. That's why, kapag ikaw ay meron ng iniipon at talagang binibreakdown mo yung ipon mo, meron ka dapat na nilalaan talaga para mas mapabilis mo yung pagbayad ng iyong mga utang. Pangatlo, meron ka dapat na budget na nilalagay doon sa tinatawag nating safety savings account. Ito po yung tinatawag nating emergency fund. Of course, marami pong mga hindi inaasahan na mga pangyayari na talaga namang nangangailangan ka ng pera, katulad na lamang po na aksidente, nagkaroon ng sakit, nawala ng trabaho, nabagyuhan. So dapat meron ka talagang at least 6 months worth of your sahod nakalagay po yan sa bangko para ang pamilya mo hindi naman mangungutang, di ba? Para, ay nako, na-aksidente si ganito, kailangan mangutang. Kapag meron kang safety savings account, meron kang budget na nilagay for that, hindi kayo mamumroblema. Kasi ang tanong dito, talaga bang magkakaroon ng emergency? Ang kailangan mo tanungin sa sarili mo, handa ba kayo financially kapag ka nagkaroon ng emergency? That's why you have to make sure may nakalaan ding budget for your safety savings account. At pang-apat, mag-budget ka din ng pera para sa iyong education account. Ano ibig sabihin yan? Siyempre, kailangan mo talagang maintindihan yung mga investment, mga negosyo na nais mong pasukin. Alam niyo po ba kung bakit marami po yung nag-fail sa mga investment? Dahil ang isang tao ayaw mag-invest ng edukasyon. Gusto lang talaga kaagad nila kumita ng pera without understanding that investment na pinapasok nila. Kaya nga, kapag nais mo talaga at seryoso ka doon sa gagawin mong pag-manage ng iyong pera at gusto mong maging mayaman, then you have to invest in your education. Hindi lang po dapat pera ang ini-invest natin, kung hindi, kaalaman din. Now, doon sa iyong pag-invest sa mga libro, sa mga trainings, so you have to make sure yung natutunan mo, kailangan mong i-apply. Of course, depende na lang kung anong strategy talaga yung gusto mong sundin. Ang huling step, para ikaw ay makapag-budget at makapag-invest, for you to get rich, you need to increase your earning potential. Yes, talaga namang madaling mag-budget kung madami kang kinikitang pera, 'di ba? Mahirap kasing i-budget yung pang-survival lang ang pera na kinikita natin. That's why, wag kang umasa lang sa sahod mo. Kaya kailangan pataasin mo yung earnings mo by having different types of cash flow, katulad na lamang po ng pagninegosyo, 'di ba? Marami kang racket. Kailangan mong kumilos, maging madiskarte talaga at hindi ka lang umaasa sa iisang source of income, which is sahod. Sa panahon ngayon, marami ng paraan kung paano tayo kumita kahit nga nasa bahay ka lang eh, 'di ba? May vlogging, maraming mga work from home, maraming mga negosyo na pwede mong gawin kahit nasa bahay lang. So you have to learn how to earn more for you to budget that earnings, and at the same time, kapag natuto ka, of course, that extra income that you earn, you have to invest and you have to grow that para pagdating ng araw, talagang ginagawa mo na ito for a long period of time, hindi mo namamalayan, you achieve your goal of becoming financially rich. Kailangan mo lang tandaan, you have to control your expenses, i-monitor mo, you have to save first and then invest your money, and then you have to increase your income earnings. You have to earn more para mas madami kang maipon, mas madami kang ma-invest na pera. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. Baka nagmamagic din sila ng kanilang mga sahod, aba, maaari na nilang makontrol yan ngayon.